So guys, muli na naman tayo ulit bumalik no, for the second video para nga dito sa pagpapanik ng China. Ito nga, dumating ng sabay-sabay ang mga warship ng iba't ibang bansa. Kaya pala sa una nating upload, para nag-aalala at na ano rito, na-alarma ang China no. Dito pa rin tayo kukuha ng bagong reaction video mula rito kay John Reps. So yun po siyang kalimutan i-subscribe kung napadaan lang kayo sa kanyang mga ina-upload na video, i-like nyo na rin po yung kanyang mga video. So guys, simulan natin ito guys, no? Huwag na natin patagalin to. Let's go! Sa paghahanda ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa ay nagsidatingan ng 7 barkong pangdigma ng iba't ibang mga bansa para sa Indo-Pacific Endeavor na isasagawa sa Pilipinas. Kaya sa bidyong ito ay aalamin natin ang mga detalye at kung ano-anong mga barko nga ba ang mga ito. Dalawang barkong pangdigma ng mga Hapon ang dumating sa Maynila para sa maritime exercises ng mga tropang Hapon, Pilipino, Amerikano at Australiano upang Yun guys, no? 4 na bansa to guys. Japan, USA, Australia at Pilipinas. ipakita ang puwersa ng mga kaalyadong bansa ng Japan laban sa mga hamon sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang mga barkong ito ng Japan ay ang GS Izumo DDH-183 at GS Samidari DD-106 na nasa Manila Harbor ngayon upang makibahagi sa Indo-Pacific Endeavor 2023. Ang Izumo ng Japan ay isang light aircraft carrier at multi-purpose operation destroyer, ang nangungunang barko ng Japan sa klase ng Izumo. Ito ay mayroong 5 iba't ibang mga sensor at processing system. Mayroon din itong anti-torpedo at floating acoustic jammer kung saan nililinlang nito ang mga torpedo na mula sa kalaban. Sa armaments naman ay mayroon itong 2 phalanx at 2 SEARAM. Samantala, ang GS Samidari naman ay mayroong 7 iba't ibang mga sensor at processing system. Mayroon din itong anti-torpedo at chaff decoy launching system upang linlangin ang mga missile mula sa kalaban. At sa armaments naman ay mayroon itong isang Otto Milara 76mm gun, 2 20mm phalanx, 8 anti-ship missiles, 2 324mm torpedo tubes at 16 self-vertical launching system at anti-submarine helicopter. Ayon sa Japanese Embassy sa Maynila, taglay ng 2 barkong ito ang 880 na mga sundalo kasama ang mga crew. Ang pagbisita ng mga sasakyang pangdagat ay alinsunod sa matatag na pangako ng Japan na pakikipagtulungan sa mga rehiyon na kasosyo nito at upang ipakita ang interoperability at pinagsamang mga kakayahan upang sa huli ay makamit ang bisyon ng isang free and open Indo-Pacific. Bukod sa Pilipinas ay pinapalakas din ng Japan ang ugnayan sa US at Australia na ang mga tropa ay kalahok sa kasalukuyang naval drills. Sa Huwebes ay magsasamang maglalayag ang Japan at 3 bansa. Samantala, kasabay ng pagdating ng mga barko ng Japan ay dumating din sa Poro Point sa La Union ang isang barkong pangdigma ng South Korean Navy na Chunjabong LST-687 upang lumahok rin sa pagsasanay ng Pilipinas kasama ang iba pang mga kaalyadong bansa sa Indo-Pacific Endeavor 2023. At hindi pa niya nagtatapos mga kabayan dahil mayroon pang 2 dumating na mga barkong pangdigma ng Amerika. Ito ang USS Mobile LCS-26 na isang Independence class na littoral combat ship at USS America na isang aircraft carrier at dala nito ang mga modernong eroplanong pangdigma na F-35 fighter jets. Sa isang pahayag, magsasama ang mga barkong ito sa West Philippine Sea, kabilang ang BRP Davao del Sur ng Pilipinas, GS Izumo at GS Samidari ng Japan, USS America at USS Mobile ng Estados Unidos, at ANZAC at HMES Canberra ng Australia. Hindi naman nabanggit kung kasama dito ang South Korea. At sa mga solid viewers naman natin na laging nakasubaybay sa mga bagong upload natin, ay shoutout po kila.
So yun guys, no, muli na naman tayo natapos para sa ating ginawang second reaction video. I-comment nyo lang po dito sa comment section natin kung yung ano mga gusto nyong sabihin at kung ano pa yung mga gusto nyo iparating dito sa ating in-upload na video. Kayo nang bahala, no? Pero katulad ng mga nauna natin na in-upload bago natin to in-upload ulit, halos same lang naman, pero ang pinagkaiba lang maraming dumating na iba-ibang warship katulad ng Japan, Australia at ang US, no? At di pa sigurado, hindi pa nila kung makikiisa dito ang South Korea. So antabayanan natin sa mga susunod nating upload ulit, mga pare ko, mga mare ko. Okay, sa muli, maraming salamat po sa inyo at patuloy po dumadami ating subscriber at sana magpatuloy at magsama-sama pa tayo ulit hanggang sa huli natin at sa mga susunod na mga upload na video, at sana manatili po ang kapayapaan dito sa Pinas at sa buong mundo. So guys, maraming salamat and peace out.